ligaya at kahanga-hanga sa ating pag-ibig. Ang nagkakaisa ng sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang pera, di ba laging masaya? Ang buhay mamaya, laging magalang sa sila. Napakaligaya at kahanga-hanga ngayon ay nagbabatian. Di naghihingitan at walang kasuhan, di nagmamahalan. Kay sarap maguli, kay sarap magmali, ang Diyos natin ang mahal. Hindi ko na tayo ng magkakapit, upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pambansig. Ang nagkakaisa ng sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay mamaya, laging may lagat sa sila. Napakaligaya at kahanga-hanga tayo ay nagbabatian. Di naghihingitan at walang sabuhan, di nagmamahalan. Kay sarap maguli, kay sarap umali, ang Diyos ang ating mahal. Hindi ko na tayo ng magkalapit, upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pambansig. Ang nagkakaisa ng sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay mamaya, laging may lagat sa sila. Napakaligaya at kahanga-hanga tayo ay nagbabatian. Di naghihingitan at walang sabuhan, di nagmamahalan. Kay sarap maguli, kay sarap umali, ang Diyos natin ang mahal. Hindi ko na tayo ng magkalapit, upang magkasama-sama. Kay sarap maguli, kay sarap umali, ang Diyos natin ang mahal. Hindi ko na tayo ng magkalapit, upang magkasama-sama. Nueva. Thank you.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Bago ko po tatawagin si Pastor Noel sa bahaging ito, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Sister Lai. And Sister Laila. Oh, maybe she's on mute. Can you open up? It's not on mute. But can you open up in prayers? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We lift up this prayer line to you, and we lift up Pastor Noel, who will share the word tonight, Lord. Anoint his lips as he brings forth the message in Tagalog. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Noel. Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Magandang gabi po sa lahat po ng ating kasama, kay Sister Claire. At muli, sa pong pagbati kay Bishop Mel Malto. At sa lahat po ng sumusubaybay at nakikibahagi sa programa pong ito, ang Prayer Line. Sa gabi pong ito ay dadako na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay walang iba kung hindi ang mga kasulatan o ang salita ng Diyos, ang ating pong pinakabasihan ng mga panalangin sa Diyos. Ang mga kasulatan o ang salita ng Diyos, ang ating pong pinakabasihan ng mga panalangin sa Diyos. Sang-ayon po dito, sa aklat po ni San Juan, 15 kabanata sa talatang 7, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. At dito po sa unang Juan, unang Juan sa 5 kabanata, sa 14 at 15 talata, ay ganito po ang sinasabi. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay binibinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y binibinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Ito po ang ating pong bibigyang pansin sa gabing ito, na ang basihan ng lahat po ng ating panalangin sa ating pong Panginoong Diyos, particular na yung ating mga kahilingan sa Diyos, ang basihan po nito ay walang iba kung hindi ang mga kasulatan. Alam po ninyo mga kapatid, tinuruan po ng ating pong Panginoon mismo ang Kanyang mga alagad ng lubos na pagtitiwala sa Diyos patungkol sa lahat ng mga bagay sa buhay. At ang mga bagay na ito ay sinasakop po ng lahat ng mga espiritual na pangangailangan, espiritual na direksyon, espiritual na paglago, hanggang doon sa kanilang mga material na kinakailangan mula sa Diyos. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon na
ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na nagtitiwala lamang sa Diyos para sa kanyang mga kahilingan o para sa kanyang mga pangangailangan at tayo ay tumitingin lamang at umaasa lamang sa katapatan at sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Subalit, kinakailangan po nating maunawaan, mga kapatid, na yung mga kahilingan natin sa Diyos ay kinakailangang ang kanyang maging pinakabasihan ay walang iba kung hindi ang mga banal na kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay makahihingi tayo kung ano ang ating naisin, mga kapatid. Subalit, ang ating mga hihingin na ating ninanais ay hindi po dapat nakabase sa ating mga pansariling kalooban o mga pangsariling kagustuhan lamang. Kung hindi, ang basihan po nito ay yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo. Yun ang basihan ng ating pong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, ang mga salita ni Kristo o ang banal na kasulatan po mismo ang siyang dapat na magiging batayan ng ating mga kahilingan sa Diyos. Kung nais po natin na tugunin ng Diyos ang ating pong mga panalangin, mga kapatid. At alam ko po, ito po ay napaka-malinaw na binigyang diin ng salita ng Diyos. Ang ating pong Panginoong Diyos ay tunay na didinggin ang ating pong mga panalangin, hindi lamang po dahil sa nagmamahal siya sa atin. Kung hindi, higit pa po rito, mga kapatid, ay yung kanya pong tunay na dinadakila ang kanya pong sariling salita. Kanya pong kinikilala ang kanya pong kalooban. Habang tayo po ay tunay na nakikipagniig sa ating pong Panginoong Jesucristo, ay ang nais po ng ating pong Panginoong Diyos na ating pong iayon ang ating mga panalangin patungkol sa kung sino siya. At kung paano po siya gumagawa, mga kapatid. Kinakailangan ng ating pong mga panalangin, ulitin ko po, ay nakaayon kung sino ang ating Panginoong Jesucristo o ang ating Diyos. Ang ibig po sabihin nun, sang-ayon sa pagpapakilala ng Diyos sa sarili. At sang-ayon din naman sa mga kaparaanan ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi po tutugunin ng ating Panginoon ang anumang kahilingan na tunay na kumokontra o lumalaban doon po sa kanyang banal na karakter at sa kanyang mga matutuwid na kaparaanan, mga kapatid. Halimbawa po, tayo po ay humihingi sa ating Panginoon ng salapi, mga kapatid, at alam ko po, marami po ang dumudulog sa ating Panginoon at humihingi sa ating Diyos ng mga ganitong bagay. Katulad nga po ng aking nabanggit, pera, salapi, mga kapatid. Tinitignan ng ating Panginoon kung bakit ba natin ito hinihingi. Nakabase po ba sa kabanalan ng Panginoon ang ating paghingi ng salapi sa Diyos? O tayo po humingi sa ating Panginoon upang gamitin lamang natin ito para sa ating sariling kaligayahan? O kaya naman, gagamitin natin ito ayon sa kasamaan ng ating po mga plano? Panigurado, mga kapatid, hindi ganito ang ating Panginoon. At hindi niya kalooban na tayo ay mabuhay sa kasalanan. Hindi niya tayo pagpapalain at gagamitin naman natin ang kanyang pagpapala sa kalikuan. Hindi ito dibinggin ng Panginoon.
Kaya nga po ang sabi po ni Santiago, ang ating pong Ama sa langit ay Ama ng makalangit na liwanag. Ano po? Kaya nga po, dapat ang mga pagpapala ng Diyos ay gagamitin po natin sa kaliwanagan, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipakilala kung sino ang Diyos, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang mga kaparaanan, mga kapatid. Ang atin pong namang pagkakatiwala sa tuwing tayo po'y nananalangin sa Diyos, ay dapat ito po ay magmumula doon mismo sa sinasabi ng kasulatan. At hindi po natin dapat ibabase ang ating pagtitiwala o ang ating pananampalataya na didinggin ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin dahil sinasabi natin, malakas naman ang aking pananampalataya sa Diyos. Dahil marami po ang lumalapit sa ating Panginoon na binabase ang kanilang kumpiyansa, binabase po ang kanilang pagkakatiwala dun sa lakas ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po hindi na naging faith in God o kaya pananampalataya sa Diyos, kundi naging faith in faith, yung pananampalataya sa sariling pananampalataya. At ang sabi po mismo ng ating Panginoong Hesus, have faith in God. Tayo po ay manampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya sa sariling pananampalataya ay ito po ay nagbubuhat lamang sa kapangyarihan ng sariling kalooban at hindi po ito nagbubuhat sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, ang pananampalataya sa sariling pananampalataya ay nagbubuhat po lamang ito sa kapangyarihan ng sariling kalooban ng tao at hindi po ito nagmumula sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Malinaw po na itinuturo ng salita ng ating pong Panginoon na ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan po nilang saliksikin, hanapin ang kalooban ng Diyos na ito ay itinuturo naman ng salita ng Diyos. At tayo ay kinakailangang manalangin sang-ayon dito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang sabi po ng ating pong Panginoong Hesus sa John chapter 15 verse 7, kung kayo'y magsipanatili kanino? Sa akin. At pagkatapos, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ang sabi po niya, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Kadalasan, yung kalahati lamang ng bersikulo na yon ang ating binibigyan ng pansin. Doon lamang tayo natutuon doon sa hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. At nakalimutan natin, napabayaan po natin yung unang sinabi ng Panginoon na kung tayo raw po'y mananatili sa kung tayo raw po'y mananatili sa Kanya at ang Kanya namang salita ay magsisipanatili sa atin, ay doon natin, sa kontekstong yaon, doon natin hingin ang anumang ating ibigin. Sapagkat yung salita mismo ng Diyos ang siyang nagdidikta sa atin kung ano ang ating hihingin sa Diyos. Hindi po tayo dapat manalangin kung ano lamang yung sang-ayon sa ating sariling naiisip. Alam niyo po, natural na po sa atin, lalo pat ka-Kristiyano, natural sa atin na mag-isip ng mabuti. Katulad ni Martha, marami po siyang naisip na mabuti na gagawin niya para sa ating Panginoong Jesucristo. Maghahanda siya ng mga pagkain, siya ay maglilingkod sa Kanya ng buong kalakasan. Natural po sa atin mag-isip ng mga mabubuti. Subalit, hindi naman po yun ang pinag-uusapan natin. Na hindi po na bagamat mabuti ang ating mga naiisip, mabuti ang mga plano na atin pong napagtahi-tahi sa ating pong
puso at isipan, hindi po ibig sabihin na yun na nga ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan tayong maghintay sa Panginoon. Kinakailangan tayong tunay na hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga paglilingkod, sa ating paggawa ng desisyon sa buhay, sa mga landas na ating tatahakin, mga kapatid, sa mga praktikal na bagay na ating gagawin sa pang-araw-araw na buhay. Ang lahat po ng ito ay may basihan sa salita ng Diyos. At kung kumokontra ang salita ng Diyos sa landas na gusto po nating tahakin, mga kapatid, ay makinig tayo sa karunungan ng Panginoon. Minsan ang sinasabi natin, ang aking pipiliin yung lesser evil na lang. Kung ano yung mas yung hindi naman masyadong masama, yun na lang ang aking pipiliin. Well, hindi po yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin dapat ibabase ang ating choice o ang ating pagpili doon sa lesser evil. Kundi ibase natin ang ating pagpili, ibase natin ang ating direksyon na tatahakin sa sang-ayon po sa sinabi ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong ay, ano ba ang sinasabi ng Word of God? Yun ang tanong. Ang kanyang kalooban na siya po nating matutunghayan sa kanyang salita, ito po dapat ang nagsisilbing pinakabasihan, pagmumulan, ito po dapat ang magsisilbing pinagbabalungan ng lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos. Ulitin ko po, ang salita ng Diyos, which is ang kanyang kalooban, ito po dapat ang magsisilbing pinakabasihan, pinagmumulan, at ito po yung pinagbabalungan dapat ng lahat ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Kaya po ang tanong ay, dapat natin itanong sa ating sarili ay, hindi po yung tayo ba'y nananalangin. Okay, itanong natin kung tayo nananalangin. Mahalagang tanong po yan. Pero mas tama po yatang itanong natin sa ating mga sarili kung tayo po ba'y nananalangin sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ba'y nananalangin sang-ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, madali lang manalangin. At kung pananalangin din lang ang gagawin natin, ay marami talagang nananalangin. Maraming tumatawag sa Diyos. Maraming humihingi sa Diyos. At kadalasan, ginagamit po natin ito pong talata dito po sa aklat po ng Hebreo at ginagamit po natin itong batayan sa paglapit sa ating Panginoon. Sabi natin sang-ayon sa Hebreo, ika-4 na kabanata, mga kapatid, sa talatang 16, sabi doon, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpo ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Madalas ito po yung ating binabanggit na batayan ng ating paglapit sa Diyos. Subalit, mga kapatid, napabayaan po natin yung konteksto ng Hebreo, ika-4 na kabanata, talatang 16. Sapagkat dito po sa Hebreo, ika-4 na kabanata, ay pinag-uusapan po dito ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon ay ang ating pong Panginoong Jesus na ito na siyang umakyat sa langit ay siya rin naman pong Panginoong Jesus na tumupad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ang konteksto ng pananalangin natin, especially ang sabi po dito sa versikulo 12 na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talin at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu
ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya pansinin po natin, ang ating pong paglapit sa luklukan ng biyaya ay kinakailangang nakabase po doon sa buhay at makapangyarihang salita ng Diyos na siyang kumikilala sa pag-iisip at mga haka ng ating puso. Kaya itanong po natin sa ating mga sarili sa tuwing tayo po ay hihiling sa ating Panginoon, Lord, ito bang aking hinihiling na to ay talaga bang ito ay sang-ayon sa iyong kalooban? Ito ba, Lord, ay may basihan sa iyong salita? Ito ba ay tunay na nakalulugod sa iyo? Ito ba ay sang-ayon mismo sa dalisay na pamantayan na iyong ibinigay sa amin na walang iba kundi ang iyong banal na kasulatan? Kaya nga po kung hindi natin nakikilala ang Diyos sang-ayon sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili sa banal na kasulatan, ay hindi tayo hindi tayo makapanalangin ng tama. Tignan po ninyo, nung ang mga alagad ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at hiniling sa kanya na turuan silang manalangin. Tingnan po ninyo kung anong sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kung kayo ay mananalangin, ay manalangin kayo ng katulad nito. Ang sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, pagpapakilala agad yun sa Ama. Ang kanyang, ang pinakabungad ng panalangin, yung pagpapakilala kung sino ang Diyos. Ito pala ay ang Ama na nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Tingnan po natin, So, hindi lamang ito, hindi ito formula na kinakailangan mong kabisaduhin. Kung hindi nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng mga prinsipyo na magsisilbing pundasyon ng ating pananalangin sa Diyos. Kapag hindi mali ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, kung hindi nakabase sa salita ng Diyos, ang ating pagkakilala sa ating pong Panginoong Diyos, mali ang ating panalangin. Kadalasan, dadalhin tayo nito sa mga maling kahilingan sa Diyos. Kung hindi natin kilala na ang Diyos ay banal, hindi natin malalaman na ang dapat pala natin hihingin sa ating Panginoong Diyos ay sang-ayon sa kanyang kabanalan, sang-ayon sa kanyang katuwiran, sang-ayon sa kanyang pag-ibig, sang-ayon sa kanyang kapayapaan, sang-ayon sa kanyang biyaya, sang-ayon sa kanyang kahabagan. Hindi po ba, mga kapatid? At ang lahat naman ng mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin ay magpapahayag ng kanyang karakter, ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran, ng kanyang kahabagan, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang kagalakan, and so on and so forth. Ganon din naman sa kaparaanan ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang kaparaanan ng Diyos, ay hindi magkakaroon ng makadiyos na pundasyon ang ating kahilingan sa Kanya. Kaya nga po, ang sinunod ng Panginoon dun sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ang sabi niya, thy kingdom come, thy will be done. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian. Mangyari ang iyong kalooban. Tingnan po natin yun. Kaya, imposible na ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin kung ang ating mga panalangin ay hindi panalangin nagmumula sa isang matuwid na puso na kumikilala sa matuwid na kaparaanan ng Diyos. Mga kapatid, kaya ang ating itanong sa ating mga sarili, tayo po ba ay nananalangin sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sang-ayon sa kanyang salita? At gano'n na rin po ang ating itanong sa ating sarili, sa ating paglilingkod. Tayo po ba ay, huwag lang natin itanong na, ako ba ay naglilingkod sa Diyos? Itanong natin, ang aking bang paglilingkod sa Diyos ay sang-ayon sa kanyang salita? Sang-ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya nga po, sa gabing ito ay
ito po ang pinakauna po nating magiging paksa patungkol sa salita ng Diyos. At sa mga susunod po na mga Martes sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay tutunghayan po natin ang kahalagahan ng banal na salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay na sumusunod kay Kristo, sa ating buhay na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, at purihin po ang ating pong Panginoon. God bless. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord. Pakinggan niyo ang ating leksyon sa gabing ito. Ang pamagat ay ang salita ng Diyos, ang ating basihan ng mga panalangin. At sa mga na kapapasok lang ay kung ibig niyong marinig ang buong mensahe sa gabing ito ay naroon sa website glorytabernacleprayermeeting.blogspot.com. Maririnig niyo ang mga mensahe ng iba't ibang pastor doon. Salamat na muli, Pastor Noel. God bless. Thank you po, Pastora Marina. Nais ko lang pong i-testify, Pastora, na yung ating pong pastor sa Pilipinas, si Pastor Lito, ay patuloy pong pinagagaling ng Diyos. Amen. At naalala po ninyo, siya po ay nagkaroon po ng karamdaman sa kanyang puso. At pero ngayon po ay patuloy ang treatment sa kanya at hindi po siya inoperahan, pero siya po ay pinagagaling ng Panginoon. Wala na raw pong chest pain ngayon. At after so many weeks, hindi na naulit ang mga chest pains niya at patuloy siya sa paglakas. Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga panalangin. Patuloy natin siyang itataas. Amen. Thank you po. Good night. Thank you po. God bless. Nasa bahagi na po tayo ng ating mga prayer requests, praise report, at kung may mga testimony tayo, nakabukas ang ating linya. Muli, ito ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Sino po ang nasa linya na may mga prayer requests? Brother Rico, may prayer request ka? Magandang gabi po, Pastora. Magandang gabi naman. Meron po akong prayer request. Amen. Ganun. Ipanalangin natin yung mga naapektuhan ng lindol sa Nepal. Oh, yeah. Kaya naway pasibayan ng ating Panginoon at nakilala rin ang ating Panginoon ng mga tao doon. Amen. Salamat, Brother Rico. Salamat din pa. Pwede kong tawagan si Sister Lai. Sister Laila. Magandang gabi ho, Pastor Marina. Magandang gabi naman. Ang prayer request ni Brother Rico, ang mga tungkol dun sa lindol sa Nepal, kung pwede nating i-lift up yung mga ano bang tawag dito? Nasakuna, na damage, and ang mga situation nila, yung mga namatayan, ang mga pamilya. Okay. Okay. Opo.
Salamat. Diyos Ama, kami po ay nangingiklod muli sa inyong paanan, Panginoon, upang itaas po ang mga biktima ng ang mga nasalanta ng nakaraang linggo po sa bansa ng Nepal. Mahal na Panginoon, nakakabagbag po ng kalooban, Panginoon, ang napakaraming buhay ang nasawi sa Nepal. Tinataas po namin sa inyo ang mga pamilya ng mga biktima, Panginoon, na palakasin mo po sana ang kanilang pananampalataya sa kabila ng kahinaan sa nangyari na ito, Panginoon, ang pagkakitil ng buhay ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon, nawa po ay tulungan mo rin po sila, Panginoon, na makapagpanibagong buhay at makapagtayo ng panibagong mga kabuhayan, Panginoon. At napakarami pong mga nasaktan, nagkaroon, mga nasugatan na nakaligtas sa linggo na ito. Pawiin mo po, Panginoon, ang kanilang mga sugat, pagalingin ang kanilang mga karamdaman, at higit sa lahat, Panginoon, ay makapagbalik panibagong buhay po sila, Lord. Ang mga tubig na kanilang iniinom, mga pagkain, Panginoon, gawin mo pong ligtas ito sa anumang karamdaman, Lord. Huwag sana po silang magkaroon ng mga kung ano-anong karamdaman o na dadalhin ng epidemya galing sa mga patay na namatay na mga tao, Panginoon. At higit po sa lahat, tinataas po namin ang lahat ng mga tao na tumutulong sa paghukay, sa pagbubuong muli ng kanilang mga tahanan, Lord. Basta niyo po at magpalain lahat ng mga bansa na nagpadala ng tulong, ng mga tao, ng mga pagkain para sa mga nasalanta ng lindol. Higit po sa lahat, Panginoon, ay pagningasin mo po at pag-alalin ang kanilang pagsamba at pag-alay at pagpupuri sa inyo sa kabila ng kapighatian na bunga ng lindol. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, bugtong na anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Laila. Sino pa po ang nasa linya? Sister Marina, Sister Merly. Oh, hi, Sister Merly. Praise God. Nakapasok din. Amen. Salamat. Prayer request po, Sister Pastora Marina, yung family Mary Jane Veloso sa Indonesia, and yung the rest na bibitayin. So, dalangin ko po yung salvation po, yung kaligtasan po sa kanila, at makapiling din po ni Mary Jane yung kanyang 2 anak, buong pamilya niya na higit sa lahat na mapalaya siya dun sa piitan ng Indonesia. Yun. Tsaka yung kaligtasan ng buong pamilya niya at yung mga taong naroon sa Indonesia. Ayan. Born again ba sila? Hindi, yung nakaano kasi ito ng trafficking na drug, nakadala ng drugs. Oh, okay. Veloso. Okay. Oo, na napagbintangan siyang nagdala ng drugs. Mm-hmm. Okay.
nahuli naman yung recruiter at umaamin naman na, yung ginawa nilang pain doon sa tao na yon, at pati yung African na yun na, nagdala ng drugs na binigay doon sa taong yun na si Mary Jane Veloso, So, ang prayer, yun ang request prayer ko na mapalaya siya doon sa piitan ng Indonesia. Amen. Okay. Mga family, and mga family ko rin, at saka yung healing sa mga katawan, anumang karamdaman, ganun. And trabaho, financial, yan ang aking mga kahilingan. Sa kalooban lamang ng Panginoon mangyari. Thank you, Sister Marie. Sister Chit. Hello, Pastor Marina? At Sister Chit, pwedeng pakitaas itong kahilingan ni Sister Merly doon kay Mary Jane Veloso. Napagkamalan siyang drug trafficking. Nagdala ng drug. Oo. Nasa kulungan siya sa araw na ngayon, right? Bibitayin sana siya kanina, pero talagang gumawa ng himala ang Panginoon na isalba ang buhay niya. My prayer is yung talaga, yung mapalaya siya talaga doon, makapiling niya yung buong pamilya niya, and saka yung kaligtasan ng buong pamilya niya, especially sa kaluluwa po nila. Kristiyano ba yun, Sister Merly? Ay, hindi po. Yun, yung hindi niyo pala po napapanood. Kasi po ito all over the nation na pinapanood siya, kasi yung sa Bitay. Yung bibitayin na sana siya kanina, madaling araw. So, in-spare yun ng President ng Indonesia dahil na nahuli na yung recruiter na silang umamin na talagang, kumbaga sa ginamit lang siya. Hindi alam yun ng kababayan natin Pilipino sa Mary Jane Veloso na may pinadala sa kanyang drugs papunta doon sa Indonesia. From Malaysia to Indonesia, doon siya na nahuli sa Indonesia. Yan. At saka yung ma-save yung mga yung mga kasamahan niya rin bibitayin. Mga foreigners na ma-save din sila. Hindi lang siya. Ganyan din yung nangyari sa China, di ba? Recruited din sila, tapos nagpunta sila sa China, pero na-intercept yung mga drugs na dala nila, binitay sila. Pero ito talaga, talagang inosente siya, tapos kaya nga dinilay ng president ng Indonesia yung pagbitay sa kanya kanina. And nakakaawa din yung pamilya kasi wala talaga siyang kasalanan doon. So, ayun. So, kailangan lang nila talaga na na makalaya yung Mary Jane doon sa piitan ng Indonesia, makabalik siya sa pamilya niya, makapiling niya yung buong pamilya niya. Ayun. So, humihiling sila ng patuloy na prayer sa kababayan natin yun. Okay. Amen. Salamat po, Ama, dito ngayong gabi. Salamat po sa pagkakataon na pinayagan mo kami muli na nandito kami sa air na Panginoon. purihin ka namin, sambahin ka namin, duwalhatiin ka namin, at itataas namin na nandito sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong presensya, Lord God. Salamat po, Panginoon. Taong ginagamit mo na nagbibigay ng iyong salita tuwing kami ay may prayer meeting. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, sa oras na ito, alam mo ang desire ni Sister Merly, Lord God, yung kanyang kaibigan na si Mary Jane Veloso.
oras na ito ay nakabilanggo sa Indonesia. Panginoon, magpakita ka sa kanya, magpadama ka sa kanya. Lord, malimit ginagamit mo ang mga circumstance sa buhay namin upang ang mga tao ay makakilala sa iyo. Lord, gamitin mo itong pagkakataon na ito na itong si Mary Jane itumawag sa pangalan mo, Panginoon kong Jesus. Yes, Lord. Tali lang makakapagligtas sa kanya ay ang kababalaghanan ng galing sa iyo. So, Lord, sa oras na ito, Lord, bisitahin mo siya doon sa loob ng selda, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ang tunay mong pag-ibig, Lord God, sa kanya at Yes, magpahayag siya, Lord God, Holy Spirit, Lord. Ako pagpaliwanag dito sa kanya na kung wala na siyang lalapitan na wala na siyang magagawa, ikaw lamang ang tanging paraan. Sa Panginoon, alam mo ang nasa puso niya, Lord. Alam mo, Lord God, na gusto niyang makalaya at nakita ang kanyang pamilya. At kaya sila, Lord God, pumupunta sa ibang bansa upang makatulong sa kanilang pamilya, subalit madami. Maraming mga Pilipino na ginagamit ng mga recruiter para sa ganitong kaparaanan. So, Panginoon, iligtas mo po yung mga tao na nagiging biktima ng ganitong mga gawain, Lord God. Panginoon, na sila ay makapag-unlad, makapagbigay ng alwan at tulong sa kanilang pamilya ay sila ang napapahamak, Panginoon, Lord God. Lahat ng mga ay gustong makatulong sa pamilya. Subalit, ginagamit naman sila ng instrumento sa ganitong kaparaanan, Panginoon, Lord. Itigil mo po ito, i-push back mo po itong mga ganitong gawain, Panginoon. Ito ay hindi nagsasabi sa iyo, Panginoon, Lord. Tatagbuin mo po si Mary Jane, Lord God, at magpahuwati ka ng pag-ibig at makakilala siya sa iyo na Panginoon, sapagkat ikaw lamang talaga ang makakapaghipo ng mga otoridad sa bansang mga ito, Lord, sa Indonesia na siya ay ma-release na makabalik muli sa Pilipinas, Panginoon, sapagkat ang alam ko po, ang mga bansang ito ay tunay na mahigpit, Panginoon, sa ganitong mga gawain. So, Lord, ikaw po magawa ng kababalaghan, Panginoon, O God, at matuto siyang tumawag sa iyong pangalan, magkaroon ng Lord God ng encounter siya, nag-encounter sa iyo, Lord Jesus. Oh Lord, ganun din po yung mga otoridad na naghahawak ng kanyang mga papel. May po sila, Lord God, na ang pabor nila ay pumunta kay Mary Jane, Lord God, na nakita nila na ang tao ay innocente at walang kasalanan, Panginoon, Lord. Panginoon, binibigay namin itong lahat ng ito, Panginoon, at naniniwala kami, nananampalataya kami, Panginoon, na hinidinig mo ang aming mga panalangin sa oras na ito. Ganon din po yung sa bahayan. Itong aming pinanalangin ni Mary Jane na sila rin ay manalangin at tumawag sa iyong pangalan at magpakilala sa iyo, Lord God, sa ganitong mga pagsubok sa buhay, Panginoon, Lord God. Panginoon, ganon din po si Sister Mary, Lord, patnubahan mo po siya, Lord God, patbasan mo po sa iyo ng isang pagpapala. At lalong-lalo na yung mga kapatiran na nandito sa prayer line, Lord God. Oh, Lord, sa tunay nilang pangangailangan, Panginoon, oh, Lord. Oh, God, ito nang nakakaalam ng bawat pangangailangan ng bawat isa ng mga pamilya. Oh, God, pagpalain mo po ang bawat pamilya. Ganon din po si Pastor Mel at si Pastor Marina, si Sister Claire, at yung lahat ng mga silent listeners dito sa prayer line na ito, Panginoon, Lord. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, O God, Lord. Katagpuin mo po kami po sa oras ng aming pangangailangan, Lord God, na kami ay nananalangin, ay ikaw naman ang gumagawa ang sumasagot sa aming mga pangangailangan, sapagkat, Lord, alam mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. At ngayong gabi, Panginoon, napakarami ang sugatan sa Nepal. 8,000 po yung Panginoon, kailangan nilang tulong, Panginoon, Lord. Panginoon, magkaroon ka ng kababalaghan at itong mga tao ay maniwala na may Diyos, Panginoon, na sila ay tumawag sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, sapagkat ikaw lamang ang lunas. Magpakita ka sa kanila, O God, magawa ka ng kababalaghan upang mga tao ay sumampalataya sa iyo.
At Lord, ito po mga lindol ay hindi gawa ng tao, kundi ikaw lamang ang may kapangyarihan na magtumigil dito. Nagkaroon pa nga po, Panginoon, ng pahabol na lindol. O God, kaya po ang mga tao ay takot at hindi sila natutulog sa mga bahay, kundi sa mga open space. So, Panginoon, Lord God, katagpuin mo po sila, Lord God. At tuluyan mo po silang hipuin at itarn ang kanilang mga puso sa iyo, Panginoon. Hindi ko po alam kung ito ay marami mga Kristiyano doon, lalong-lalo na po ang aming mga kapatid na Kristiyano na naapektuhan ng lindol, Panginoon. Oh Lord, oh God, bigyan mo po sila ng kanilang pangangailangan, Panginoon, Lord. Magsugo ka po ng 1,000 mga anghel upang sila bigyan ng tulong, Panginoon, Lord. Ang iba po ay hindi maabot ng tulong. Oh God, Lord Jesus, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang nakakalam ng kanilang mga kalagayan sa binibigay namin po sa kanila. At niniwala kami na nanampalataya kami na sa ganitong mga adversity, Lord, maraming tao ang masisave, maraming tao ang makakapilala sa iyo. Purihin ka namin, sambahin ka namin, oh Lord, sa prayer na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chief. Salamat, Charlie. Amen. Maaaring itaas mo ang ating bansang Pilipinas, Sister Merle, at ang ating mga pinuno. Gayon din ang ating mga kababayan na nawa ay maligtas din sila. Ang ating mga kababayan, mga mahal sa buhay na naroon pa, even here in America. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, muli po, Lord, na kami dumudulog po, Panginoon, sa iyong presensya. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat po, Panginoon, at muli ka namin kasama, Panginoon, sa gabi nito, sa aming mga panalangin, Panginoon. At muli po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay humihiling po, Panginoon, ng panalangin para po sa mga sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang mga leaders po, Panginoon, mga namumuno po sa bansang Pilipinas po, Panginoon, na hipuin mo po ang puso po nila na sila'y lumapit po sa iyo at hanapin ka po nila ang iyong katwiran, Panginoon. At maranasan kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, na dapat po nilang pagtiwalaan, Panginoon, sa kanilang mga buhay po, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, alisin po, Lord, Panginoon, ang mga maling gawain po, Panginoon, ng mga namumuno po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lahat po ng uri ng kasamaan, Panginoon, na ginagawa po ng tao, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, God, na maligtas po, Panginoon, sila at ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord, ng bagong buhay, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. At tunay po, Panginoon, na maranasan po nila na merong isang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na magbibigay sa kanila, Panginoon, ng buhay at pag-asa po, Panginoon, sa kanilang buhay at kaluluwa po, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang mga lahat po ng bansa, Panginoon, at ang mga gobyerno po, Panginoon. Nanaway po, Panginoon, na mahalain po nila at na maayos po, Panginoon, ng iba't ibang bansa, Panginoon. Hipuin mo po ang mga tao po, Panginoon, na hindi po nila alam po, Panginoon, ang pinatutunguhan ng kanilang buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila po ng pag-asa, Panginoon, ng hipo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang mata ng kanilang puso na makita kanila, Panginoon. At bigyan mo sila, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At ikaw lamang po
na dapat pong makilala po nila at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At ikaw ang Diyos na totoong buhay, Panginoon, magpakailanman, Panginoon, sa buhay po ng tao, Panginoon. At patuloy po namin, Panginoon, itinataas sa aming mga panalangin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na meron kang magandang gagawin, Panginoon, na pagbabago, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Tulad ng ginawa mo sa amin, Panginoon, God, ikaw lang po, Panginoon, makapangyarihang Diyos na makapagbabago, Panginoon, sa puso nila, sa kanilang kaisipan, Panginoon. Lord, alisin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon. Sa buong pamilya po namin, Panginoon. Kumilos ka po, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na mapunta sila sa impyerno, Panginoon. Bagkus, Lord, maranasan po nila ang buhay na kasaya-saya, Panginoon, dito pa lang po sa lupa, Panginoon, na pinangako mo, Panginoon. At namatay ka, Panginoon, sa krus. Pinagbayaran mo ang lahat ng kasalanan ng tao, Panginoon. At ikaw na po, Panginoon, ang umako ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na makalapit po sila sa iyo, Panginoon. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng lahat ng gawa ng evil, Panginoon. Lord God, hindi po maikli ang iyong kamay para abutin sila, Panginoon. At iligtas, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ng mga batang nagugutom, Panginoon. Ang mga batang, Lord, na hindi rin po nila alam, Panginoon, ang direksyon ng kanilang buhay, Panginoon. Patuloy ka po, Panginoon, magpadala, Panginoon, ng susubo sa kanila, Panginoon, na magpapakain sa kanila, Panginoon, magtuturo sa kanila, Lord, ng kabutihan, na galing po sa iyo, Panginoon, hanggang po sa paglaki nila, Panginoon, na magkaroon sila ng takot at pagkakilala sa iyo, Panginoon. At muli, Panginoon, patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, sa panalanginan ito, Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, kung ano po ang kahilingan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naaayon lamang po, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, at sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ng kalooban mo, Panginoon, ang masunod, Panginoon, hindi ang kalooban po namin, Panginoon. At Lord, patuloy po namin binibigay sa iyong kamay, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng lahat ng aming mga problema, Panginoon, lahat ng aming pinagdadaanan sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, Diyos, na makapagbibigay sa amin, Lord, ng katatagan at walang hanggang pag-asa po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyong kamay ito, Lord, sapagkat sa sarili namin buhay, Panginoon, wala po kami magagawa po, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat isa. Salamat po at kami tinawag mo at tinirang mo, Panginoon, upang patuloy ka namin makasama at nakapiling, Panginoon, sa iyong kabanal-banalang presensya, Panginoon. At patuloy po namin dalangin, Panginoon, ng mga yung mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po na ligtas, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, sa buong bansa, Panginoon. Dalawin mo sila, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong espiritu sa kanila, Panginoon. At kalagan mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, na wawasak, Panginoon, sa mga gawa ng demonyo, Panginoon, sa kanilang buhay, maging sa aming pamilya, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Protektahan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, ang aming pagkataong loob, Panginoon. Patuloy mong baguhin, Panginoon, ang mga nangyayari po sa loob ng pagkatao namin, Panginoon. At Lord, patuloy mo po kaming pakainin ng salita mo, Panginoon, at patuloy kaming mauhaw, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon, at patuloy ka namin niluluwalhati, Panginoon, sa
sa mga panalangin na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli ka naming na makiisa, Panginoon, sa banal mong presensya, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Merle. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Sister Claire, can you lift up all the sick and all the prayer intercessors and all those who are not here today? Amen. Ikaw ang Diyos, nagbibigay sa akin ng kagalingan. Salita mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Heavenly Father, we lift up those who are sick on the prayer line tonight and the silent listeners. Lord, everyone who needs your healing touch, Lord God, that, Lord, you would touch them, Lord. And, Lord, we plead the blood of Jesus upon them. And, Lord, we pray, Lord God, that you would bring complete healing and restoration to your people, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that whatever area of healing in their lives, whether it's spiritual, physical, emotional, financial, every area, Lord, that needs your healing touch, Lord God, that, Lord, you would be the one, Lord God, to heal that area, Lord. We pray for complete healing and restoration, Lord God. Lord, we also lift up every prayer intercessor, Lord God. We thank you, Lord God, for everyone who stands in the gap for your people, Lord, who pray on their behalf, Lord God, that, Lord, as they pray, Lord God, that you would listen and hear and answer, Lord. And, Lord, we also pray, Lord God, that as they lift up the needs of your people, Lord God, that, Lord, you would be the one, Lord, to answer their requests as well, Lord God. And, Lord, we pray for everyone not here on this prayer line tonight, Lord, that you would bless them wherever they are, Lord God. And, Lord, we lift them up to you even now, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for your people, Lord God. We pray that you would continue to use each one of them mightily, Lord, to proclaim the good news of the gospel, Lord God. Lord, let them be a witness and a testimony of who you are in their lives, Lord God. Lord, let them see Jesus in them, Lord God. That, Lord, your light would shine and emanate from your people, Lord God. That they would see you through your people, Lord God. Lord, be glorified and honored on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. I have some prayer requests for Robert, for those who feel hopeless, to be open to the full plan of God for their lives, and the city of Baltimore, their pastors, a miracle on the city after the riots that nearly devastated the city, for Sister Rowena for a job and be able to go to the church and Times Square Church. For Sister Dolores, she wants prayer for the biblical model of marriage to be upheld and honored, and also an anonymous prayer request for God's will. Amen. 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 Sino pa po ang nasa linya? Sister Chit, can you pray for the married? Who is that? Sister Dolores. And for the biblical model for marriage to be upheld and honored. Okay. And also for Rowena for a job. For Robert, for those who feel hopeless, to be open to the full plan of God for their lives. And the city of Baltimore, their pastors, a miracle on the city after
after the riots that nearly devastated the city, and also for Anonymous, God's will. Who's that? Anonymous? Yes, don't mention the name. Sister Chip? Wala. Sister Chip, nandiyan ka pa? Let's call Sister Lai. Marina? Yes, Pastor Marina. Can you pwedeng paki-lift up yung prayer request ni Sister Claire for Dolores? For Dolores, she wants to pray for the biblical model for marriage to be upheld and honored. And also Rowena for a job. Robert, for those who feel hopeless, to be open to the full plan of God for their lives. And the city of Baltimore, their pastors, a miracle on the city after the riots that nearly devastated the city. And Anonymous, God's will. Okay. God's will for what? Kami po ay Hello? Sister Lai, andiyan ka? Sister Merle, naririnig mo kami? Yes, nandito pa ako, Sister Marina. Okay, I think na-mute yata siya. Sister Lai? Baka na-mute siya. Oo. Ayun. Sister, nawala siya. Nawala ang phone niya. Okay. Heavenly Father, we lift up Brother Robert's prayer request for those who feel hopeless, that you would give them hope, Lord God. That, Lord, not alone in what they're going through, Lord God. That you are with them, Lord. Okay, Sister Lila, you go. Oh, I'm sorry, naputol ho ang line ko. Kaya nag-log in ako agad ulit. Okay. Panginoon, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling naniniglod sa inyo na tinataas po namin, Panginoon, si Sister Dolores na humihiling po na pagtibayin po ang kanyang kasal, Panginoon, at not getting married. Is not that? Oh, I'm sorry. Model of marriage, that it be upheld and honored. She's praying that people would honor marriage as the biblical. I didn't. Ikaw na lang, Sister Claire, sorry. Ikaw na lang magdasal. Thank you, sorry. Alright. Okay. Heavenly Father, we lift up Brother Robert, Lord God, that, Lord, you would give those who feel hopeless, that, Lord, they would have hope and trust and belief in you, Lord God. So, Lord, let them know, Lord God, that whatever they're going through, no matter how difficult, how painful, Lord, how long, Lord God,
that, Lord, you are with them, Lord God, that, Lord, you will help them, strengthen them, deliver them, help them to endure, help them to have patience, Lord, to wait upon you, Lord. And, Lord, we also pray for Baltimore, Lord, for the pastors, Lord God, that, Lord, they would encourage the people, Lord God, after those things were happening there, Lord God, that, Lord, your people would be encouraged by the word that they hear from their pastors, Lord God. Amen. Lord, we also pray for Sister Rowena, that you would open the door for her to receive a job, Lord God. Lord, we pray for favor with her, Lord, that you would open a job and provide her finances, Lord God. And, Lord, help her to be able to go to church, Lord, wherever you want to send her, Lord. Times Square Church, our church, wherever she needs to go, Lord God, that she would have fellowship with the brethren, Lord God, that she would be encouraged, Lord, by the brothers and the sisters, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, for Sister Dolores, Lord God. Lord, they're praying today, Lord God, that God would divinely intervene and be glorified in the biblical model for marriage, which is between a man and a woman, Lord God, and it's upheld and honored, Lord God. Lord, we come against, Lord God, anything that is unlike you, Lord God, that would try to destroy this model of marriage, Lord, between a man and a woman, Lord God, the way you ordained it from the beginning, Lord God. Lord, also pray for our friend, Lord God, who wishes to remain anonymous, Lord God, for your God's will, purpose, and plan in their life, Lord God. Lord, they have many decisions to make, Lord God, and Lord, you will be the one to give them wisdom and knowledge and understanding and direction to make the right choices, Lord God. Be according to your will, Lord God, not their will or not what they want, but what is according to your will, Lord. And Lord, we lift up this person to you, Lord God, that, Lord, whatever they decide, Lord God, let it honor you and your word, Lord, and you be glorified in their decision. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. Hallelujah. Sister Lai? Sister Lai, naandyan ka pa? Kasi itong yung telepono ko, naglolo ko. Sorry ho. Okay. Bago tayo mag-close, maaring mag-render ka ng isang awit. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He gave to those who trust in His ways. Hallelujah. We trust you, Lord, in all your ways. Amen. Hello? Hello? Oh, amen, amen. Oh, sorry, nakamute pala ako. Sister Merle? Sister Merle? Yes, Sister Marina. Yes, pwede ka mag-close up in prayers. Okay pa. Amen. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa panalangin ng bawat isa po, Panginoon, sa natapos po namin mga kahilingan po namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, Panginoon,
payapa po kaming matutulog, Panginoon, hanggang sa kinaumagahan, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At muli namin pinagkakatiwala sa kamay mo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pangangailangan, Panginoon, lahat ng maging ang aming buhay na ito, Panginoon. Protektahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng atake ng kaaway, Panginoon, at patuloy mo kaming bakuran, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon. Pagtibayin mo po kami, Panginoon, at patuloy mo po, Panginoon, ibuhos sa amin, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala po, Panginoon. Higit sa lahat po ang buhay mo, Panginoon. Patuloy mo po kaming tulungan, Lord, na manatili kami, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong liwanag, sa iyong buhay, Panginoon. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, at wala po kaming magagawa po, Panginoon, kung kami walang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, tulungan na tumuon sa iyo, Panginoon, at patuloy po kami dumipende, umasa sa lahat po ng bagay, Panginoon. At Lord, nakikita mo, Panginoon, ang lahat po na nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo ito, Panginoon, kaya Lord, ikaw na pong bahala, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay, Panginoon. At ikaw na po ang patuloy po, Panginoon, na mangusap sa bawat yan sa amin, Panginoon, na kung saan mo po kami patuloy na gagamitin, Panginoon, sa mga nais mo pong katagpuin, Panginoon, na bawat kaluluwa, Panginoon, sa amang dako ng bansa, Panginoon. Higit sa lahat po sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na patuloy po namin kapiling, Panginoon. Patuloy po namin kasama, Panginoon, na kami patuloy na makapagbahagi po, Panginoon, ng mga pagpapalang espiritual, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, na ang aming mga mahal din sa buhay, Panginoon, ay magkaroon din po, Panginoon, ng tunay na relasyon, na magkaroon ng patuloy na relasyon at pagkakilala po sa iyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, kila Pastora Marina, sa aming kapatid, Lord, na si Claire, Panginoon, at ang bawat isa po sa palangina na ito, Panginoon. Salamat po na nagbigay po ng oras at lakas po, Panginoon, sa pakikiisa sa iyo, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kay Pastor Noel, Panginoon, sa pagbahagi niya po, Panginoon, ng yung salita ng buhay, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na ito'y maipamuhay namin, Panginoon, sa araw-araw. At patuloy po namin madama, Panginoon, ang iyong pangungusap, Panginoon, sa iyong mga salita sa aming mga puso nito, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo kami uhawin, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy po, Panginoon, na magbuhos, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang sa ganung, Panginoon, ay patuloy po namin masunod, Panginoon, kung ano po ang pinapangusap mo sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa gabing ito, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa. At patuloy mo kami, Panginoon, bantayan, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon, at protektahan ng iyong banal mong dugo. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. At patuloy ko rin pong dalangin po si Nanay Pintay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanya, Panginoon, ng maraming taon, Panginoon, at buhay at kalakasan po, Panginoon. At patuloy po siyang nagsisilbi sa iyo, Panginoon, at patuloy mo po siyang ginagamit po, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Salamat din po, Panginoon, sa katinuan ng kanyang isip, Panginoon, at nakakausap pa rin po siya po, Panginoon, ng malinaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mahalagang blessing na ito, Panginoon, ay pinagkalo mo po sa kanya sa taong ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Margie. Amen. Thank you. Amen. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Church at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Purihin ang Diyos.